Guys, ayan, marami pa rin nagtatanong kung paano nga bang magpa-transfer of owner kahit na marami na akong nagawang video niyan. So gagawin ko pa rin itong video nito na updated para sa mga bago nating mga followers dyan, ka-rides natin dyan na gusto magpa-transfer of owner. Okay? So una, ihanda mo ang mga requirements sa transfer of ownership. Narito yung mga kumpletong requirements sa pagpapa-transfer of owner. Una, original na ORCR. Ayan, dapat mayroon yan. ID ng nakapangalan sa ORCR. ID ng nakabili o yung bagong may-ari. Deed of sale, dapat nakanotaryo. Tapos, kumuha ka ng PNP HPG clearance. Ayan. Pero kung hindi mo mother file, uunahin mo na ito. Okay? Yung confirmation. Ha? Pumunta ka sa LTO kung saan ang mother file mo. For example, magpapatransfer ka sa LTO Cubao, tapos Laloma, tapos ang mother file mo is LTO sa Cebu, sa Mindanao, maski sa NCR, basta hindi mo mother file, ay kailangan mo ng confirmation. Pumunta ka sa, uunahin mo na ito. Okay? Pumunta ka sa LTO kung saan ka magpapatransfer. Pero kung mother file mo, doon ka pa magpapatransfer, disregards mo na to. Okay? Pumunta ka sa LTO, dalhin mo yung original na ORCR, deed of sale na kanotaryo, ID ng bagong may-ari, ID ng dating may-ari, papotocopy mo lahat yon. Sabi mo, kumuha ka ng confirmation. Masaglit lang yon, libre yon. Okay, libre ang pagkuha nun. So more or less, nasa 3 days to 1 week, depende sa LTO, kung gaano kabilis mag-reply, mag-response. Okay, so ayan. Kapag meron ka na, kasi kung kinuna mo yung HPG, baka matagalan yung confirmation, maabutan na expiration yung HPG, sayang lang. Okay? Kung meron ka ng confirmation, pumunta ka na sa HPG, dalhin mo yung nabanggit kong requirements kanina. Okay? Original na ORCR, deed of sale na kanotaryo, ID ng registered owner, ID mo. Papotocopy mo lahat yon. Punta ka sa HPG, dalhin mo yung motor o sakyan. Tapos, i-stencil nila yon. Pagdating doon, mag-fill up ka ng motor vehicle inspection report. Tapos, bibigyan ka nila ng payment form, pababayarin ka sa land bank. Pagkatapos, kung meron ka ng nakapagbayad ka na, puputokopy mo yung resibo ng land bank, balik ka sa HPG dahil walang bayaran sa HPG, no? Ayan, yan yung uunahin, okay? Kung meron na, bibigyan ka nila ng stub, papabalikin ka after 3 days ng HPG. Or depende sa HPG kung gaano kahaba yung pila o backlog, basta sabihan ka kung kailan ka babalik. Kung meron ka na lahat niyan, ay okay, meron ka ng HPG, meron ka ng confirmation, idagdag mo pumunta ka na sa sa LTO, kung saan ka magpapatransfer, dagdag mo sa requirements. Ito na, yung kumpletong requirements kapag magpapatransfer ka sa LTO na. Original na ORCR, deed of sale na kanotaryo, ID ng dating may-ari, ID ng bagong may-ari, PNP HPG clearance, confirmation, at saka insurance na sa'yo nakapangalan. Okay? Ngayon, kung isasabay mo yung rehistro, pwede nang isabay yung rehistro or sasabay mo na, dagdag mo requirements yung yung emission. Okay? Take note sa insurance, kung naka-insured pa or naka-rehistro pa yung motor, insured pa, pumunta ka sa insurance company na nag-issue niyan, ingi ka lang ng endorsement. Okay? Certificate of endorsement ang tawag nila doon. Tapos wala kang babayaran sa insurance. Pero kung hindi mo na mahanap, malayo, pwede kang kumuha ng insurance sa LTO, paligid ng LTO, HPG, ganyan, marami yan. Hindi ubra yun sa Cebuana. Okay? Kung transfer of owner. Pagdating doon, dalhin mo din yung motor mo, syempre. I-inspection nila yan, i-stencil nila. Tapos kung okay na, proceed ka na sa evaluator. Okay? Ayan. Kung may evaluator, tatawagin ka. Payment na. Kung okay na, kompleto na, releasing na. Ganun lang. More or less ang oras dyan sa HPG, no? More or less 3 to 4 hours. Ayan. Yung processing niyan. Mas maganda. Meron yung HPG na mabibilis. 2 hours. Ganun, meron na. Sa LTO naman, ang processing niyan sa pagkuha ng confirmation, no? Confirmation pa lang. More or less nasa 10 minutes o 20 minutes. So, pinakamatagal na yung 1 hour. Okay? Kasi saglit lang naman yon. Okay? Kapag kukuha ka pala ng confirmation, diretso ka sa record section or sa confirmation. Yan, may window yan eh. Wag sa evaluator, wag sa diretso ka sa confirmation. Okay? Sabihin mo, kumuha ka ng confirmation for transfer of ownership. Sa LTO naman, yung process niyan, more or less, ang process niyan na 2 hours. Okay? Makukuha mo na agad yung original na ORCR. Pero take note lang ngayon kasi parang temporary pa rin ang binibigay ni LTO na CR dahil nga may problema sa security paper na ginagamit ng LTO, nagkakaubusan. Okay, magkano naman yung gagastusin ng ganyang proseso? Sa HPG, gagastos ka sa ng 650. Take note lang, yung gastos na ito is normal process lang, ha.
Kung pang ilang owner ka na, ilang deed of sale ng hawak mo, third owner, fourth owner, is mas mataas po ang ang charge. Ayan. Sa HPG, 650. Sa LTO, pag nakarehistro pa, 60 pesos. Tapos sa insurance, kung hindi ka na makakapagkuha ng endorsement, bibili ka na lang. So 500 siguro yung insurance, mga ganyan. Take note ha, sa 4 wheels, sa 4 wheels iba ang presyo. Magkakatalo sa presyo ng 4 wheels sa insurance, siguro nasa 800 ang insurance niyan. Tapos sa LTO at HPG, pareho lang po. Okay? Pareho lang ang gagastusin. Ngayon kung sasabay mo yung rehistro, syempre magbayad ka ng rehistro, ng emission, nasa 500 yon or 400 para motor lang ha. Tapos ayun nga yung insurance kanina. Okay? So yan yung complete na requirements, process at kung magkano yung gagastusin. So para sa mga ka-rides natin, take note lang, kung yan ay company owned, hindi first owner, hindi tao nakapangalan, company owned, kailangan dyan ay secretary certificate at saka ID ng secretary. Okay? So kailangan pa rin ng deed of sale, of course, tapos pangalan ng secretary tsaka secretary certificate na nakalagay lang doon na ino-authorize ni company itong secretary na ibenta, o siya yung authorized na mag-transact sa pagbenta ng naturang sasakyan. Okay? So ayun, kung yan ay multiple owner, for example, mag-asawa, mayroon ganun talaga, nakalagay naman dyan sa certificate of registration, Juan de la Cruz tsaka Maria de la Cruz, ayan, meron sila. Kailangan may ID sila pareho silang nakapirma sa deed of sale. Okay? Ang pasatanong nila, pwede ba ang isang ID? Yes, basta valid ID, hindi siya expired, government issued ID dapat, driver's license, postal, passport, PRC, mga ganun, UMID, ayan. So valid ID yan. Okay lang isa, mas okay dalawa. Okay, so sa pirma, may dapat 3 pirma sa may photocopy ng ID. Okay? So yun lang. Para sa mga cards natin, kung meron ba kayo dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below, sasagutin natin. Sharing is caring.